Okay guys, so nandito na po kami. Time check, 6:11 AM. Sarado pa po East Ridge. Excited kasi si Giselle, siya na lang daw magbukas. Ako dyan. Nagisingin natin yung mga RO. Ayan guys, so ang isang challenge din dito sa level 3, tsatsagain mo talaga. So kung ang firing range ay hindi masilong, walang mga ganito po, kainit. Kailangan pong magtiyaga. Katulad pa nitong ayan ganyan, nakabalot po dapat para hindi umitim. Ayan, natatakot umitim yung aking asawa kaya ganyan, nakabalot po siya. Sir, good morning. Opo. Ayan, sir, good morning po. Marami ka matututunan kay Kuya Jack. Ano problema? Dagdagan natin. Sir, shout out. Baka may gusto kayo shout out. Doktor Javier kay Ronald Velasquez. Nono Velasquez. Saan po probinsya nila sir? Sa mga kaprobinsya natin? Bicol kami. Taga Bicol po. Saan po sa Bicol? Sa Tabaco. Ayan. Bahay kami sa Bicol eh. Sir, kayo po? Paras lang Bicol. Ayan. Boss Jack. Si sir, kilalang kilala ko to sir. Point of Luzon. Sir, good morning po. Makikita nyo ako to area where to Point of Luzon. Para akong pokpok. Pagka level 3 yan si sir, yan yung mga natin, mga natin na magigiting. Yan. Sir, salamat po. Salamat. Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. Time check po natin guys, it's already 5 AM. Ayan, so madaling araw po kami umalis. For today's video, so another firing range exploration po tayo, and this time pupuntahan po natin yung East Ridge shooting range dito po sa may Binangonan, Rizal. And guys, so mayroon po ngayon silang palaro ngayon doon na level 3. Ayan, so since ito po ay level 3, gagawin po natin explore po natin yung kanilang firing range. At the same time, level 3 po siya. So, papakita po sa inyo step by step guide po kung paano po laruin yung ating PPSA sanction match level 3. Kasi yung previous vlog po natin, na-tutor ko na po sa inyo, na-vlog na po natin yung step by step guide naman kung paano laruin yung ating PPSA sanction match level 1. So this time po ay level 3. Ayan. So as my promise before na i-vlog ko kung paano po laruin yung level 3 natin. So level 3 po siya. Kukuha lang po namin siya ng 1 day. Kaya inagahan ko po kasi to make it sure na matapos po natin yung level 3. So kasi magpapa-equipment check pa tayo. So marami pong proseso maliban po dun sa lalaroin natin na maraming stages. Okay guys, ano po yung pagkaiba po ng ating since ito po ay iba-vlog natin kung ano yung step by step guide para laruin yung level 3. So i-discuss po muna natin ano ba yung pagkaiba ng dalawa. So malaki guys, malaki po yung pagkaiba ng level 1 sa level 3 kung paano po siya laruin. So unang-una po na may advice kung ano yung yun. Unang-una po yung mga range officer po natin guys, mas stricto po sila. So dahil ito po ay level 3, ang level 3 po kasi mga high-end competition na po ito. Nandito po kasi yung mga qualifier match ng World Shoot, yung ating classifier ranking ng PPSA,
At yung mga selection po, dito po nagbe-base ang PPSA yung ating yung mga selection po nila sa mga ating Team Philippines. Syempre Team Philippines yan, i-filter out po nila ng gusto kung ano po yung mga mahuhusay na shooter para yung po yung panlaban natin sa World Shoot. Ayan, so dito po sa level 3, yung mga range officer natin, kung sa level 1 po ay makikita nyo po minsan na nadyo-joke pat na nakangiti pa sila. Dito sa level 3 guys, trabaho lang po nila yon. Talagang may taga-monitor sila. Iba yung nandun sa pwesto sa kanilang sa mga bay, iba yung nag-iikot, iba yung monitoring nila na nag-iikot. Ano yung trabaho mo nung nag-iikot na yon? So tinitingnan niya, bawal bunutin yung baril na wala sa safety area, ganon. So tini-check po nila yon sa vicinity po ng firing range. Okay, so ano pa yung ibang pagkaiba ng ating level 1 sa level 3? Of course, dahil ito po ay level 3, mas marami po yung ating stages. Mas marami yung stages, ibig sabihin, mas marami rin po yung ating ammo na gagamitin kung ilang round. Usually yung ating level 1 ay meron lang tayong 5 to 6 stages. So nagmi-minimum po tayo doon ng 120 rounds. So dito po sa level 3, magi-start po tayo ng 12 stages. So minsan nga may mga level 3 pa na umaabot sa 18 to 22 stages. Pero usually ang normal lang naman na lalaro na parating stages ng level 3 ay nasa 12 to 15. Ayan, madalang lang po yung mayroong 18 to 22 stages. Ayan, tapos yung ating maximum yung ating minimum rounds of ammo dun sa ating level 3 ay nasa mga at least nasa 200, 220, 250 na minimum rounds. So hindi lang po yun ang dadali mo, of course, dahil yung isang pagkaiba rin po pagka level 3, dahil ito po ay high-end competition. Yung ating mga course of fire guys, pinahirapan po nila para sa ganun sabi ko nga, selection po ng ating mga representative ng Team Philippines para talagang makita, ma-filter out yung mga talagang mahuhusay na shooter. So expect natin na pag level 3, maraming stages, maraming maximum of rounds ng ammo, at the same time pinahirap po yung ating mga course of fire. Okay, so sabi ko nga, minimum of 200 to 220, 250 rounds, pero ang dadali mo pong ammo doon kapag level 3, kailangan mo mga at least 400 to 450. Yung mga iba nga nagdadala pa ng 500 na ammo. Ayan po, ganyan po karami ang ating ganyan po karami ang ating bala na dadalhin pag sa level 3. Ano sabi mo? Unless Grandmaster ka. Unless Grandmaster ka. So pag Grandmaster ka, kahit malaming bakal yan, siguro yung 220 na minimum round, magdadala ka siguro ng 230. So yung 10 sobra mo, yun na yung ring gauge mo. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, ano pa rin yan, kahit yung mga Grandmaster yan, nagdadala pa rin ng mga at least 400 rounds na ammo. Okay. So ano pa yung mga ibang pagkaiba? So nabanggit ko po kanina, since ito po ay level 3, mahigpit po yung mga range officer. Dito po mayroon po tayong shooters briefing. Ayan, so sa mga bay, minsan kasi may mga shooter na hindi pa sila nabibriefing, nag-review na sila ng course of fire, pumapasok na sila sa bay. Bawal na bawal po yun guys sa level 3. Isang ano rin yun, pagka napansin po ng RO na nag-review ka na without na shooters briefing, hindi ka pa na shooters briefing at nag-review ka sa course of fire, DQ. Or may mababait naman na RO, siguro warningan ka pa, pero yung medyo yung mga RO na medyo talagang stricto, automatic po yan na DQ. Ang tawag po nila doon na I really not sure, unsportsmanship yata yung ganon. So kailangan mag-briefing ka muna, shooters briefing. After shooters briefing, saka ka po mag-review ng course of fire, kasi sasabihin naman po ng RO yun. Pagka natapos yung course of yung shooters briefing niya, sasabihin niya kung may mga question pa kayo. Then pag wala na kayong question, then sasabihin niya you can proceed to review the course of fire. Ayan, so hindi lang po yun. So na-briefing ka na, nakapag-review ka na after ng briefing, reviewin mo na ng gusto yun, kasi bibigyan ka nila ng time. Kasi yung susunod doon, hindi ka na pwedeng mag-review ng course of fire. Ang susunod, let's say nakapag-review ka na ng course of fire at sinabi ng RO na okay, range is clear. So puputok na yung unang shooter doon sa inyong squad. So pagka nag-start na pumutok yung shooter, hindi na pwedeng mag-review ng ora-orada. Ang sasabihin ng RO, only the next shooters can review the course of fire. So ganyan po kahigpit. Ibig sabihin, pwede ka lang mag-review pagka ikaw na po yung next shooter doon sa on deck. So nakaka-pressure kasi minsan pagka mahirap yung course of fire, minsan nakakalito, nakakaratel. So kailangan mong ulit-ulitin talaga reviewin yung course of fire, pero dito po hindi. So kailangan pagka ikaw yung next shooter, reviewin mo mabilisan.
mabilisan po guys. So ganun po ka-quick yung isip ng shooter dapat. Usually naman pagka matagal ng mga shooter yung mga yan, ano na yan, tinitingnan pa lang nila yung course of fire, automatic po yun, na-adapt na po nila kung ano yung gagawin nila. Yun lang po, disadvantage pagka baguhan. Let's say ako, nung ako bago-bago ako sa shooting, inuulit-ulit ko talaga nire-review yung course of fire kasi nakaka-rattle po siya. Kasi sabi ko nga, mentally stress, nandun kasama yung tense mo, in-reviews mo, tapos nag-review ka, hindi mo, kailangan ulit-ulitin mo para may muscle memory mo. And then, yung ating, equipment check. Although, nagawan na po natin ng vlog yan, yung ating equipment check. So, in details po yun. So, pagka yung mga viewers guys na hindi pa ho napapanood yung ating vlog na yun, i-check nyo po, explore nyo po yung ating channel. Makikita nyo po yun, yung equipment check. So, sa level 3, mayroon po siyang equipment check. Sa level 1, wala po siyang equipment check. So, yun ang isang malaking pagkaiba po niya. So, equipment check. Tapos, yung chrono, yun din po. Ang level 3, automatic po yan na may chrono. Lalo na kung word shoot qualifier match. Sigurado po yan. Or kaya, in general, level 3, sigurado po yan, may chrono. So, expect nyo po, kailangan po yung bala nyo ko, especially sa mga, sa mga caliber 40, sa mga open, yan po, yung dapat major load. Panoorin nyo rin po, mayroon din po tayong vlog niyan guys. Kung paano po yung ating minor load, paano po yung ating major load, ano po yung power factor niya, nandun po lahat. Panoorin nyo po lahat yan sa ating YouTube channel. Explore nyo lang po yung ating YouTube channel. Ayan, so ano pa? Yung payment, ayan, sinabi ng misis ko, pinaalala niya sa akin, yung payment. Automatic po yan. Mas mahal po ang bayad po ng level 3 compare po sa level 1. Kaya nung ako yung bago-bago pa sa shooting, aktibo ako sa level 1 kasi affordable po yung ating registration fee sa level 1, mas konti yung bala na ating gagamitin. So laro ako ng laro noon ng level 1 kasi makakatulong po yun, mahahasa po kayo guys. Then level 3 po, mas mahal po siya. So in terms of price, hindi ko na po babanggitin kasi baka mabiolate tayo ng YouTube. Tingnan na lang po sa aking comment dun sa below section dito sa aking vlog kung magkano po yung ating mga registration fee. So yan po lahat guys. Mamaya i-actual po natin lahat yan isa-isa. So yung sinasabi kong only the next shooters can review the course of fire, mamaya i-demo po natin lahat yan. So yung iba naman, usually normal na po yun. Normal na po yun na doon tayo mag-safety area, doon tayo mag-holster sa safety area, sa registration, pupunta tayo doon. So tingnan natin mamaya lahat guys, mamaya i-actual po lahat natin yan. So at the same time, in addition, sabi ko nga ang Easy Ridge ay i-explore po natin ng Easy Ridge. So automatic po yan, makikita nyo po dito sa ating vlog yung ating vicinity area. Magpapalipad po ulit tayo ng drone mamaya para makita natin yung top view ng Easy Ridge shooting firing range, yung ilang bay, gaano kalawak yung bay nila. At bonus na po yun kung may makakausap po tayong reception area nila para ma-interview natin kung ilan yung kanilang rate. Ayan, so para yung mga, sabi ko nga, ang purpose din ng isang exploration ng firing range natin para makatulong po ako sa mga mahilig pumutok, lalo na kung malapit kayo dito sa Easy Ridge, dito sa Binangonan, Rizal. Makikita nyo na, mabivisualize nyo na yung firing range ng Easy Ridge para sa ganun picture view nyo na siya sa inyong isipan. Ayan, so stay tuned po kayo guys. Magkape muna tayo kasi madaling araw. Ayan, stay tuned po kayo, kita-kita po tayo sa Easy Ridge shooting range. Okay, so malapit na po tayo sa Easy Ridge firing range. Madilim-dilim pa po guys. Inagaan talaga namin. Good morning. Saan po kami? Firing range. Thank you. So hanap po tayo ng parking ng Easy Ridge. So I think dito sa aking kaliwa, ito na yata yung nila, parang extension parking nila. Yun nasa taas lang na dito eh. Kita mo, dagat na yung kabila nun. Ayun, nakita mo na, nakita sa video. Ayan, ito yata yung isang ito na yata yung, kasi yung unang punta natin dito, naglakad pa tayo. Naalala mo yung may ginagawa? Yeah, papunta dyan. Punta na lang sa kanya. Yung may binabak ko sila that time. Ito na nga yun, harapan nila.
ito na po yung harapan ng ano, ito na po yung harapan ng firing range guys. Ayan, ito na po yung S-Ridge firing range. Ayan, ito po yung kanilang harapan. Sarado pa po. Sarado pa dahil maaga kami. Masyadong excited si Gisar. Gun shooting. Hindi kasi ano, isang araw lang kasi. Usually ang level 3 is 2 araw nga. Pero kukunin ko lang ng isang araw. So kaya nagahan namin para sigurado na matapos. Ayan, ito na po yung party. Okay guys, so since ito po ay level 3, so mayroon po tayong equipment check dito pag level 3. So yung po yung binabanggit natin kanina. Ngayon nandito na po tayo, nagre-rig na po tayo. So ang pagdala po ng baril sa equipment check, dalawang option po. So pwede na po tayo mag-holster safety area bago po tayo mag-proceed sa equipment check, or pwede naman po natin gamitin yung ating box. Okay, so pwede po natin gamitin itong box. So itong box na ito, nandito yung pwedeng ilagay dito yung baril, baril saka yung magazine, pero huwag niyo po lalagyan ng live ammo ha. So pagdala niyo po sa equipment check, ito po yung bubuksan niyo doon sa harapan ng mga range officer na in charge po doon sa equipment check. So sa ngayon po nandito po yung aking baril, magazine, pero wala pong live ammo, kahit isang ammo lang na live, huwag niyo po lalagyan. So hindi, maaga po kayong uuwi. Ayan guys, nakapag-gear up na po tayo. So ngayon po ay pwede na po tayong pumasok sa loob ng vicinity ng firing range para mag-register po. So dito po, mayroon po akong dalang trolley since ito po ay level 3. So yung nabanggit ko nga po kanina na marami tayong ammo na dadalhin. So yung box po natin ay mabigat. So much better po na mag-provide po kayo ng trolley para doon nyo na po ilagay yung ammo box para hindi po kayo mahirapan magbitbit or yung inyong caddy. At dahil ito po ay level 3, marami po yung ating stages o mainit po yung firing range, magdala na rin po kayo ng tubig at food. Ayan, tubig, dito madali lang po siya ilagay dito sa ating trolley, at food para habang nag-aantay po tayo na tayo na po yung on deck, kasi minsan pa maraming shooters, matagal po tayo nag-aantay, at least may food po tayo, pwede po tayong kumain while waiting dun sa ating term. Okay, so pag nandito na po tayo sa loob ng firing range, ang unang hanapin po natin ay yung ating registration na area. Ayan, kasi hindi po tayo pwedeng dumiretso sa ating equipment check pagka hindi pa ho tayo nakakapag-register. So ang level 3 po guys, may dalawang option po yan na pwede po tayong mag-register online. Yun po yung squadding. So magbabayad po tayo online. So dito po sa registration, pag nakabayad na po tayo online, papakita lang po natin na yung ating proof of payment na bayad na po tayo online. At yung isang option to naman, walk-in. Ibig sabihin ng walk-in ay dito ka naman po mismo magbayad sa registration area. Dito ka na magre-register. So, depende po yan guys, kasi I would suggest pag level 3 mas maganda ano na lang po, online payment na lang, kasi pag marami yung shooters at puno na po yung slot ng squadding, ay mas mahirap po pagka kayo po ay walk in, baka hindi pa po kayo makakuha ng slot. Okay, so after po natin na mag-register, so ang sunod po natin puntahan ay pwede na po tayong pumunta sa ating equipment check. So since yung discussion ko kanina na yung aking baril ay nakalagay sa loob ng box, hindi na po ako didiretso sa safety area, kasi pwede ko na pong dalhin yung aking box dito sa may equipment check, at pagkatapos mo kung may equipment check ay pwede ko na pong i-holster yung aking baril. And dito na po yung dito po yung pambol area nila. Dito tayo magpapambol. So pambol muna tayo guys.
and loaded holster. PCC is standing on mark with the firearm in option 1. Safety engage, shielding both hand, tap touching the commutator, body at waist level. Barrel parallel to the ground, trigger guard downward, muzzle pointing downrange with the finger outside the trigger guard as demonstrated. Upon the default signal, engage target within demarcated firing zone. Take note, sir. Pattern target activate for which will remain visible when expressed. Any question? If none, review the course of fire. Good luck, happy shooting. Ayan guys. So natapos na po yung ating shooters briefing. Yan po yung sinasabi ko kanina, na pagka natapos na po yung shooters briefing, bibigyan lang po sila ng 3 minutes na mag-review ng course of fire. So after po ng 3 minutes, ang mangyayari po dyan, pwede na lang po ulit mag-review ng course of fire. Pagka ano na po siya na po yung susunod dun sa on deck. So ganyan po kahigpit dito sa level 3. So kailangan po itong 3 minutes. Ayan, pila-pila din po. Depende po sa gaano karami ng shooters. So pila-pila po sila. Sunod-sunod po sila sa pagre-review ng course of fire. Sir, may tanong lang po ako. Ayan, si Sir, Sir, pakilala po sila sa ating viewers. Ako po si Jeff Valquerin, Lolo Velasquez. Hindi, kasi sa vlog po natin, Sir, ang binablog po natin yung step-by-step guide ng kung paano pumutok ng level 3. So sabi ko sa ating mga viewers, yung course of fire ay crucial dito sa level 3. So ang pwede lang po mag-review after ng shooters briefing, bibigyan ka po ng ilang minuto po? 3 minutes. 3 minutes. So 3 minutes po. Then ang susunod na review na po nila doon after 3 minutes ay yung next shooters na lang. Anong tawag doon, sir? Only the next shooter will review. Ayan, only the next shooter. Kasi iiwasan natin mag-congest doon sa course of fire natin. Okay. So binibigyan ko sila ng time na makapag-review na maayos. Okay po. So ganun po yung ginawa ko sa una, ganun din ang gagawin natin sa ibang shooter. Okay po. Oo. So discretion. So, ano sabi mo? So yung ginawa nyo pong kanina, sir, na para organize po tayo, discretion na rin po ng race officer din, sir, ano? Pwede rin po pala yung gano'n, ano? Pwede rin po pala yung gano'n na every, kasi para ano? ma-minimize natin yung congestion niya. Ayun. Maayos yung takbo, maging maayos yung flow. Ayan, para hindi bulbul po. Ayan, Para okay. hindi nagkakabulbul to partner. Ayan, okay, sige. Thank you, sir. Thank you sa information. Ayan. Time 3054. Okay guys, ito po yung isang mayroon sa ating level 3. So hindi po mawawala yung ating chrono. Ayan. Okay, so dun sa ating level 1 na wala po siyang chrono, ito rin po yung isang pagkaiba ng level 1 saka level 3. So dito po ay may chrono po tayo.
Dito sa may ano, safety area. Okay, guys, tapos na tayong pumutok. So, pag natapos na po tayong pumutok, ang gagawin po natin, ibabalik na po natin yung ating baril dito sa box. So, yung magazine natin dapat empty po. Empty. Kasi ang safety area ay bawal po yung may labas ammo. So, make it sure na yung magazine po ay wala pong live ammo. So, pagkabukas po natin dito sa box, ayan, make it sure sa loob po ng box. Make it sure sa loob po ng box wala din pong live ammo. Ayan. Okay. Ipakita mo. So, ilalagay natin yung baril dito sa loob. Ayan, make it sure na dapat yung chamber wala pong laman. So, hammer down, saka mo natin lalagay. Okay, good to go na tayo. Good to go na tayo, guys. Go home na, go home. Kumusta po ang laro? Ha? Kumusta po ang laro, Sir Gisar? Okay, okay.